Meron naman ako ibabagi sa inyo. Repair ng dalawang electric fan, dalawang wall fan, isang standard at isang sharp. Parehong 16 inches. At ito ay ibabagi ko sa inyo ang tungkol dito sa ginawa ko sa sharp. Kasi ito ay simple lang ang trouble nito. Pareho silang dead set. Iisa yung may-ari, paaralan, at PTE po yung magbabayad. So ibig sabihin po, kailangan natin tulungan ito at gawa ng paraan para po hindi lalaki ang babayaran ng mga magulang sa kanilang mga anak na nag-aaral sa ganitong grade na dito ito ay gagamitin sa kanilang silid. So dito ibabahagi ko kung paano ko ginawa ng paraan na para hindi sila gagastos at hindi bibili ng bago. Kasi ito ay nung dumating sa atin, nakatali na ito ng trellis mula dito papunta dito, papunta dito. Kasi po ito ay bali na at marupok na. So yumuyuko kaya nilagyan ng tali. At saka itong kanyang circular lock ay nakatali na din ng alambre. Kasi yung nut dito ay baliktad pala yung pagkalagay. Dito sa may nut, dito nilagay. Kaya yung kaparis ay wala ng nut. So dapat pag nandito yung nut, dito ilagay yung tornilyo. So baliktad. Kaya nagawa natin ng paraan. So ito ay umaandar na. Ayan o. Gawa na itong standard. Ang pinalit lang natin dyan ay yung bushing at yung thermal fuse. So ang ginagamit natin dito yung thermal fuse na original na kanyang specs ay tinataasan natin yung kanyang temperature range. Like halimbawa yung 133 ay nilalagyan natin ng 135 degrees Celsius. So yan po yung ginagawa natin. At nilangisan natin yan at nilinisan after natin na mapalitan ng bushing at thermal fuse. So ito ay gawa na at tapos na. Ito naman ang pangalawang electric fan ang aking ibabagi sa inyo. Bago natin ipagpatuloy, baka hindi ka pa nakasubscribe at makalimutan mo mamaya, so subscribe na po, pindutin yung bell all para maging updated kayo sa mga bidyong aking i-upload. At kung nagustuhan mo yung video ko, pa-share naman po para makatulong sa mga baguhan at sa may ganitong problema ng unit na itatapo na dahil bali na pero ginawan ko ng paraan. Okay, so dito sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga ginawa ko. Ito ay umaandar na yung 1, yung 2 at yung 3. Ayan, maririnig naman yung pagaspas ng hangin na malakas na. So dito ang ibabahagi ko sa inyo kung paano ko ginawa ng paraan. Ang kakaiba dito kasi may bali at ang gagamit ay mga kabataan or mag-aral sa isang paaralan at ito ay programa ng PTA Association. So para matulungan sila na hindi bibili ng bago dahil ito ay nabali na, ginawa natin ang paraan at yan ang ibabahagi ko sa inyo kung paano ko ginawa. Ang unang trouble, pareho silang dead set. Ito ay hindi umaandar, walang resistance kasi nga naputol yung kanyang thermal fuse at sira yung capacitor. Nag-change value na yung kanyang capacitance. Okay, kasi pag malaki ang bumaba sa kanyang capacitance, kailangan na nating palitan kung ito ay bumaba na sa negative or positive 5%. Okay, so dito pagkatapos nating malinis yung kanyang bushing shafting dahil wala namang gas-gas pero nilinis natin dahil natuyuan at hindi na umikot. So tiningnan natin yung shafting at bushing ay wala namang gas-gas, natuyuan lang talaga at bumaba na yung capacitance ng kanyang starting running capacitor. So dito sa aking mga ginagawa, hindi ko kinakalimutan na i-check lahat pag aking nabuksan, like yung kanyang bushing, shafting, yung kanyang mga yung thermal fuse at yung capacitor at yung tali ay tinitingnan ko yan, yung foam
at yung langis. So lahat, ibig sabihin general check-up po ang ina-apply natin sa ating mga ginagawa. Hindi natin maiwasan ang magkaroon ng back job, pero malimit lang kasi tinitingnan natin lahat bago natin gawin at ibigay sa customer. Okay. So, pagkatapos nating maayos yung thermal fuse, mapalitan, yung 133, pinalitan natin ng 135 degree Celsius at parehong 2 amperes at 250 volts na brand new na thermal fuse. At yung kanyang capacitor na 1.5 microfarad, ang nakuha kong resistance dito ay 1.2 microfarad. So, yan po. Kaya pinalitan natin ang brand new na 1.5 microfarad. So, okay na ito. Umaandar na. Napakita ko na sa inyo. At diretso tayo dito sa ating sinasabi na ginawan ko ng paraan. Yung kanyang stopper dito sa kanyang, kung inyong paangatin or patingalain or inyong payukuin, merong lumalagatik dito yung kanyang stopper na merong spring sa loob. So missing po yung plastic, spring na lang yung natira at nakahilis pa, kasi nga pag ginalaw mo ito, tatama yung spring at nahahatak palabas. So kailangan merong nakalagay dyan na plastic na medyo patulis na pabilog ang kanyang dulo para po tumama dito sa may butas. So ayan, ikutin natin, maririnig nyo na lumalagatik. Ayan. Oh. So, ang ginawa ko, binalikan ko yung nawalang plastic na missing parts at ang ginamit ko ay metal. Paano po? Naghanap ako ng medyo malaki na blind rivet at yung alambre sa dulo. Kung kayo ay nakakita na ng blind rivet, meron pong bilugan dito sa dulo na kung saan pag hinatak ito ay papasok dito sa loob ng butas at lulubo yung butas, kaya sisikip doon sa pinagre-ribitan. So pinutol natin yung alambre dito na mayroong ulo at hinasa natin ng ating flat file para po ating mapatulis ng kaunti para sumakto po dito sa may groove ng kanyang stopper. So ayan, nagawa natin ng paraan yung missing parts at napatibay ko pa dahil instead na plastic yung nandoon nung original, nagamitan ko ng metal. At baka magtanong kayo kung hindi masugatan ito. Siyempre, kung palaging ginagalaw metal to plastic, masusugatan yung plastic. Pero pag hindi naman, gaanong ginagalaw palagi, ibig sabihin matibay yung ginawa ko. At dito sa aking ginawa, dahil may bali ito at saka natanggal po yung nilalagyan ng tornilyo na plastic, kaya tinali nila ng alambre dito kasama dito sa takip. Ayan, may butas. Tinali ng alambre para po makakapit dito. So ang ginawa ko ay binalik ko itong kanyang tornilyohan na plastic dahil hindi naman nawala, at saka nilagyan ko ng tinunaw na plastic, or hindi totally tinunaw, ininit ko siya para lumambot, at ininit ko din itong kanyang base para po mailagay natin dito at dumikit. So nilagyan natin ng plastic dito sa paligid para po maging matibay, ay kinapalan ko po ito. At ang next dito sa may bali, ayan, so may bali dito, ang ginawa ko ay pareho sa ginawa ko doon. Tinunaw ko ininit ko yung plastic gamit ang aking hot air machine, at yung natirang plastic ng tinidor na plastic na itinapon na, pinulot ko lang at aking inalagay dito. Dahil nga ang ating paggagamitan ay kulay puti, so naghanap tayo ng kulay puti at naisipan ko itong mga tinidor na tinatapon pagkatapos nilang kumain dahil ito ay disposable. Kaya instead na itapon, ito ay nagamit ko pa dito. So ayan, naging matibay pa nga kasi makapal yung ginawa ko. Ayan. At dahil kung i-compare natin dito, malaki siya, kaya ko nilagay ang dalawang electric fan dahil may purpose po. Ito ay yung pagkumpara. So dito, yung kanyang base sa kanyang holder dito ay makapal, hindi gaya nito na hanggang dito lang.
So ang ginawa ko, dahil nabali na siya, idinugtong ko muna gamit yung plastic na tinidor at nilagyan ko ng tukod na aluminum. Okay? Iniscrew ko doon at saka dito. Ayan, tinurnilyo ko ng dalawa para po hindi matanggal at tutukod siya dito hanggang dito. So kahit hawakan natin yan dito ay matibay na po yan. Okay, ayan o. Diba? Matibay na yan kasi nilagyan natin ng tukod. Dahil dito yan sasabit. Ayan o. Gaya dito, sasabit yan dito. So kailangan matibay ito kasi bubuhatin niya ang motor, yung hélice at yung ating front grill and back grill dito. Katulad ng dito sa isa, kaya siya nabali dahil naging marupok na at matagal na. So yan, pinatibay natin, nilagyan natin ng tukod at kinapala natin yung pinagdugtungan natin. So dito sa video ko, ang purpose ko lang dito is maibahagi ko kung paano ko ginawa ng paraan at kung saan ako kumuha ng mga gamit na aking ginamit dito sa pag-ayos at sa pagkumpuni para hindi po magastusan yung mga magulang na miyembro or kasapi ng PTE Association para po sa kanilang mga anak. So yan lang po, sana po makatulong itong aking video at makabigay ng inspirasyon sa lahat na makapanood na hindi lahat ng basura ay wala ng pakinabang, dahil dito sa ginawa ko na ipakita ko kung paano natin i-recycle ang mga materials na basura na napakinabangan pa. So maraming salamat, at kung mabot ka sa dulo ng video, maraming salamat sa suporta. Pa-share po kung nagustuhan mo at kung sa palagay mo ay makakatulong sa iba. At ulitin ko, pa-subscribe naman po at sa hindi nag-skip ng ads, thank you so much. God bless at mabuhay tayong lahat. Bye bye po.